So, tingnan po natin ngayon mga sangkay itong nakakakilabot na nangyayari ngayon dito sa kontinente ng Asia. Dahil nga po sa tumitinding mga natural disaster, dulot din po nitong climate change. So, nagiging usap-usapan ngayon mga sangkay yung tumitinding init ng panahon na mismong buong Asia rin ay hindi makakalusot sa mga ganong klaseng nangyayari. Mga pagbaha, init ng panahon, pagkatuyo ng mga patubigan at marami pa pong iba mga sangkay. Yung Asia ay apektado na. At kahit po sa Pilipinas, di ba? Tayo mismo, nararanasan po mismo natin yan mga sangkay. Ngayon, alamin po natin ang report tungkol po sa kontinente ng Asia na nakakaranas po ng patuloy na problema dulot nitong climate change. Anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.2 million subscribers na po tayo dito. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta na hanggang ngayon mga sangkay ay talagang solido. Kaya kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, subscribe mo na to. 1.2 million subscribers na po tayo. Okay? Nasa baba po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag kayo magpatalo sa mga nasa YouTube. Okay? I-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? So, ngayon, ito na nga mga sangkay. Asia, bumilis ang warming rate. Pinaka-apektado ng climate change at disasters noong 2023. Ayon daw po ito sa report. Ngayon kasi mga sangkay, marami pong pag-aaral na tinitingnan lahat ng kontinente ng ating planeta kung ano po ang sitwasyon dahil po sa climate change na ito. Naapektuhan ng mga kalamidad at weather hazards noong 2023 ang Asia, batay sa United Nations. Pangunahing dahilan ng casualties at economic losses ang mga pagbaha. Okay, mga pagbaha, mga sangkay. Yan po ang isa sa ganap ngayon. Ngayon, mga sangkay, nararanasan natin yung init ng panahon. 'Di ba? Malalang init. Pero, tandaan po natin, hindi po habang buhay mainit, mga sangkay. Mayroon na naman pong mga pagbaha na naman. Ang problema sa panahon natin ngayon, mga sangkay, kasi kapag nagkaroon po ng init ng panahon, talagang ang lala ng init na. Kapag nagkaroon naman din po ng mga pag-ulan at mga pagbaha, malalang pag-ulan at malalang pag-init ng panahon din ang nararanasan mga sangkay. Kaya nga po may mga ano tayo, no? Nagkakaroon po tayo ng heat index na malala. Mayroon din tayo mga bagyo na tumitindi mga sangkay. Dulot po yan ng climate change na talagang hindi na pumapigilan. At pananalasan ng bagyo. Sa nakalipas na taon, 79 na sakunang may kaugnayan sa kalagayan ng panahon ang naitala sa Asia. Grabe, no? Ganyan po kalala ngayon mga sangkay, kaya mag-iingat po talaga tayong lahat. Ngayon pa lang dito sa Pilipinas, damang-dama na po natin itong climate change. Yung init ng panahon, hindi po yan normal. At dahil sa mga kalamidad, may higit 2,000 taong nasawi. Grabe. At 9 na milyon ang direktang naapektuhan. Ano pa lang to ha? Ito mga sangkay, patikim pa lamang po ito. Wala pa po tayo sa pinaka-climax. Kasi yung pinakasimula po talaga by 2030, ayon po sa mga report ng mga scientists, na sa taong 2030 magsisimula po ang malalang problema ng climate change sa ating mundo. Yun na po yung magiging new normal at unstoppable na rin po yun. Kung hindi po masusolusyonan ngayon pa lang itong climate change na nagaganap po ngayon sa ating bansa, not just in our country, but in the whole world, no? Hindi na po maaayos ang lahat. Kumbaga, yun ay magiging new normal na kailangan po i-adapt ng tao. Kaya nga lang, ayon nga po sa report, by 2030, malala na po yung mga magiging bagyo, malala na po yung magiging init ng panahon, malala na po yung magiging problema natin sa ating planeta, mga sangkay, na kailangan po natin i-adapt yung malalang problema ng climate change. Oh, ngayon, mga sangkay, paano natin malalampasan yun? Ngayon pa lang, sana magkaisa na po yung world leaders na solusyonan po itong ganitong klaseng problema. Naabot din ng record high global temperatures at mabilis ang warming o pag-init sa Asia. Ayan na. Eto na ha. Mabilis ang pag-init sa Asia. Ngayon, damang-dama po natin yan, mga sangkay.
Yung init ng panahon, ang bihira. Batay sa UN's Weather and Climate Agency noong 2030, mas mabilis ang warming ng Asia sa global average kung saan umabot ang temperatura ng halos 2 degrees Celsius na mas mataas ang 1961 to 1990 average. Ako, hindi na po ako nagtataka sa mga ganito mga sangkay. Kasi lahat naman ng ito, nakasulat talaga sa Bible, no? Na darating talagang araw, mga sangkay na magiging ganito po yung situation natin. Perilous time will come. Ayon pa nga po sa Biblia. At tao rin po ang may gawa, mga sangkay, kung bakit nangyayari ito. Kaya nga bakit ako pabor na pabor, mga sangkay, na ayusin na po natin yung natin dito sa Pilipinas pagdating sa mga jeepney, ma-modernize na po. Kasi itong jeepney, ito po yung mga karag-karag na, yung mga nagbubuga po ng itim na usok. Yan po yung tumutulong sa pag-init ng panahon. Kung bakit, mga sangkay, yung ozone layer natin patuloy po na nawawarak, tapos kasabay niyan, umiinit na po yung panahon, mga sangkay. So, ito po ay ngayon, critical condition ng ating planeta na ang Asia ay hindi po ligtas din. Dagdag pa na siya, mas tumitindi pa ang epekto ng heatwave sa Asia. Nagbabanta rin sa water security ng reyon ang pagkatunaw ng glaciers o napakalaking kapag namumuong yelo mula sa bundok. Ayan, mga sangkay. Yung yelo na ito, sabi ko nga, lagi ko itong pinapaliwanag, mga sangkay, na itong yelo, yung mga glaciers, no? Kapag natunaw po yan, lalo pong iinit ang panahon at tataas po yung sea water level. Kasi ito po yung parang pinaka-aircon ng ating planeta. Itong yelo na napakalawak. Kapag nawala yan, mga sangkay, Diyos mio marimar, ano na ang magiging sitwasyon ng ating mundo? Di ang lala na po ng init. Kaya nga po, mga sangkay, kung maaalala po natin, mga batang 90s, noon kaya pa po natin maglaro sa labas, kahit tirik na tirik po yung araw, nang hindi po ganun kainit ang nararanasan natin. Pero ngayon, mga sangkay, malala na po. Hindi na po kayang magbilad sa araw, maglaro. Naku, kahit bata ka, marerekta ka, San Pedro, kapag di ka nag-ingat. Ayan, mga sangkay, natutunaw na po yung mga yelo. Yan po yung aircon natin, ng planeta natin. Subalit, may depekto na rin dahil sa climate change. Region Boulevard, UNTV News. So, ayan, mga sangkay, ang Asia po ay bumibilis ang pag-init ng panahon. Damang-dama po natin, syempre, yan sa Pilipinas. Ngayon, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa patuloy na nagiging problema ng ating mundo? Na maging ang Asia ay hindi po ligtas. Na tila baga, para na po tayong, alam nyo, parang nililitsyo na po tayo, mga sangkay. Grabing init. No? May El Nino ngayon, mga sangkay. Yes, may El Nino. Kasama po yan. Pero, may global warming o may climate change po tayo na nakakaapekto, mga sangkay, kung bakit lalo pong nagtutulak ito sa ating panahon na uminit ng husto. Ayan po, mga sangkay. Halimbawa na lamang po natin itong glaciers. Kapag nawala po yan, paano na ang ating mundo? Paano na yung naku, ito pa naman, mga sangkay, kung bakit nangyayari ito sa ating planeta, tao rin po talaga may gawa Tao ang gumawa ng hakbang para masira ito, mga sangkay. Ngayon, ano po ang inyong opinion? Nawawasak ang ating planeta, umiinit po dahil po sa gawa rin ng tao. Ano po ang inyong komento? I-comment nyo po sa ibaba. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dahil dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang topic, mga sangkay, na nakasulat po sa Biblia. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.